Kung tutuusin, maraming nakakainis na tao. At napakadali naman ang mainis ang marami sa atin. At nakakainis, mainis. Di ba mahirap po na mainis, mahirap na uminit ang ulo mo, sumikip ang iyong hininga dahil naiinis ka sa tao. Paano ba hindi mainis? Yan po ang isa sa mga pinakamadalas matanong sa inyong lingkod. Paano ba maiiwasang mainis sa kabila ng lahat at ng katotohanan na ang dami naman talaga nakakainis? At ang tanong, sino po ang kinakainisan nyo? Na kahit ngayon, katakay lang kanta, pero actually may nakakainisan kayong tao. Pag naaalala nyo o nakita nyo sa uli, may inis na naman kayo. Ang title ng pag-aaral natin ngayon, huwag ka nang mainis sa Kanya. Salamat Panginoon dahil kayo pwede naming tanungin. Maaari kaming lumapit sa inyo at maghanap ng karunungan para i-apply sa pang-araw-araw na buhay namin. Napakalaking sagabal sa aming kabanalan, sa kapayapaan at sa aming kalusugan ang mainis. Kaya itong bagay na ito, Panginoon, turuan niyo po kami. Bigyan niyo kami ng kaliwanagan at ngayon humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. We declare to you, Lord, our sinfulness. We come short of your glory. We commit sins, and we omit good things that we should be doing. Patawarin niyo po kami, Lord, and thank you that you remember that we are dust. Fill us with your holiness, cleanse us with the blood of your Son, Jesus, make us whole, and now guide us unto practical wisdom para hindi kami mainis o mabawasan ang pagiging mainisin namin. We ask you to be our speaker. May your voice be king over this gathering. We ask you, Lord, to speak powerfully, majestically, and speak in a way that will heal us. Lead us. In the name of Jesus, your Son, we pray. Amen. Talagang maraming taong nakakainis. Kahit ka pa Kristiyano, kahit ka pa Bible lang Bible, totoo yan. Many people could really be very irritating, annoying, vexing. Genesis 6:5, the Lord saw how bad the people on the earth were, and that everything they thought and planned was evil. Bagong-bago pa lang ang creation, na isa na yan sa mga nakita natin na ang daming naiimbento ng taong mga kabalbalan, kasinungalingan, kasamaan. At dahil doon, nakakainis tuloy sila. O kaya dahil ikaw yung taong maraming kasalanan, nagiging mainisin ka tuloy dahil madali kang influensya, madala ng mga damdamin. At talaga rin namang bukod sa maraming nakakainis, marami ring taong sadyang maiinisin. Pero normal lang mainis. Normal in the sense na a big majority of people will always have a tendency na mainis. 1 Kings 19:4, si Elisha, sabi niya, I'm no better off than my ancestors. I might be a prophet, I might be blessed, the Lord might have dealt with me powerfully and used me even mightily, pero hindi rin naman talaga ako nakakaangat o nakahihigit sa aking mga ninuno. Pare-pareho lang kami mga pagkukulang. In Psalm 103:14, God knows we are made of dust. So huwag masyadong ipagtaka kung kayo mainisin. Huwag laging mag-guilty na parang solo mo na lang yung kasalanan na yon, kasi talaga namang mas maraming ganun ang kinakawayan. Kung sino man ang kinainisan mo, ang dapat na lang nating isipin, huwag ka nang mainis sa kanya. Kasi nagkakasala ka. So huwag ka na lang mainis. Dahil ikaw yung talo, ikaw yung malulugi, ikaw yung magbabayad. You sin in the process. Kasi pag naiinis tayo, may nagagawa tayong hindi maganda, may nasasabi o naiisip man lang tayong hindi maganda. At kung minsan may ginagawa pa tayo laban doon sa taong kinakainisan natin, therefore, how can you be sinless when you will always allow yourself na mainis? Huwag ka na lang mainis kasi apektado ka. Apektado ang iyong presyo ng dugo, apektado ang ekspresyon ng iyong muka, ang gana mong kumain, apektado ang iyong trabaho, ang iyong kilos, at syempre, ikaw naman ang mawawalan. You only get affected. Matthew 5:22, but I promise you that if you're angry with someone, you will have to stand trial. If you call someone a fool,
you will be taken to court. And if you say that someone is worthless, you will be in danger of the fires of hell. Ang Panginoong Hesus mismo ang may sabi, kung nagagalit ka, at syempre, kakambal naman ng inis yung galit, meron ba namang naiinis na hindi nagagalit? It takes a great skill na mainis, tapos hindi magalit. Usually, magkadikit yan. Ikaw na ngayon na nagkakasala, ikaw na ngayon yung nagkakaroon ng atraso sa langit, ikaw na ngayon ang malulugi. Kaya huwag ka na mainis kasi talo ka. Ang mainis, talo. You only lose physically. Why? Your health is affected. You only lose mentally because instead of focusing on fruitful thoughts, you begin to dwell on sometimes even destructive thoughts. Not only negative, but it could also be destructive. You lose emotionally. Ikaw itong magagalit, ikaw itong malulungkot, ikaw itong makakagawa ng mga mali, na may magagalit pang iba sa'yo, magdaramdam pa sa'yo, talong-talo ka. And above all, you lose spiritually. Ang ating mga espiritu ay naapektuhan, narurumihan, nadadamage, pag tayo nainis. So, paano ba hindi mainis? Pwede ba yun? How not to be vexed? First of all, remember that people are imperfect. Romans 10:103-14, God knows that we are made of dust. I am made of dust, you are made of dust, and when you think of others as also made of dust, meron tayong pagkukunan ng pangunawa, ng pagpapasensya, ng pagpapatawad. Imperfect ang mga tao. So, ang mangyayari niyan, hindi nila laging magagawa yung inaasahan natin gagawin nila. Hindi sila na magiging kasimbuti ng ating inaakala o kaya ay hinahanap kasi imperfect sila. Paano pa hindi mainis? Remember that you would be measured as you measured others. Matthew 7:1-2, don't condemn others. And God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. So sabi, huwag ka na lang na manghusga o magkondena ng mga tao kasi kung paano mo sila sinusukat, ganun ka susukatin ng Diyos. Kung madali ka mainis sa tao, maiinis din sa iyo ang Diyos. Kung hindi ka makapagpasensya, hindi ka rin pagpapasensyahan. Hindi ka magpatawad, hindi ka rin patatawarin. Naiirita ka lagi sa mga tao pag nagkakamali sila sa standard mo. So pag nagkakamali ka rin sa standard ng Diyos, maiirita rin siya sa iyo. Because the measure you give is the measure you get. So sinisikap natin hindi mainis para hindi tayo talo physically, emotionally, socially, and spiritually. Remember not to judge. Ba't ka naiinis? Naiinis ka kasi nanghuhusga ka. You get irritated because you judge people. Iniisip mong blank siya. Kaya ka nainis. Ano yon? Meron diyang pakalat-kalat, inis na inis ka, iniisip mong blank siya, na nananadya siya. Iniisip mo lang yun. Merong nagawa siya na ikinainis mo, iniisip mong malicious siya. Iniisip mong naghahamon siya, hindi naman pala, hindi siya aware na nandun ka, iniisip mo, nakahamon yata ito. Madalas naiinis tayo because we judge people. Ina-assign natin sa kanila ang ginagawa, yung iniisip natin na gusto nilang gawin. Kaya dapat tatandaan natin yung blank na yan, no? Naiinis ka kasi iniisip mong blank siya. Hindi naalala ng asawa mo ang iyong birthday, iniisip mong hindi siya mapagmahal, na blank siya, unloving siya. Iniisip mong sinadya ka niya na gumaganti siya. Lagi tayong may iniisip, kaya tayo naiinis. You presume that people annoy you intentionally, that they are malicious by intent, or that they challenge you. Madalas na-challenge tayo eh. May sinabi yung isa, gustong-gusto lang naman pala niya mag-display ng alam niya, pero iniisip agad, sina-challenge ka, tinatakpan yung sinabi mo, dinadaig ka, kinakalaban ka, yung pala gusto lang naman niyang medyo magpasikat ng konti. Not necessarily at your expense, kasi meron din siyang insecurity. So, paano hindi mainis? Do not change people. You can't. Jeremiah 30:23,
Can you ever change and do what's right? Can people change the color of their skin? Or can a leopard remove its spots? If so, then maybe you can change and learn to do right. Of course, technologically, pwede na ngayong maiba-iba yung shades of color ng skin ng tao. Pero nung sinulat ito, hindi pa pwedeng gawin yon. So ang message lang, may mga bagay na imposibleng gawin. Tulad ng baguhin mo ang isang tao. Well, of course, this is an exaggeration because people can change. But it would take a miracle. So ang sinasabi dito, isang dapat mong tanggapin sa tao, ay yun na siya, hindi na siya magbabago. Kung nagbago siya, salamat. Pero kung hindi, dapat mong tanggapin. Kaya madalas tayong naiinis sa mga tao because we demand that they change according to our specifications. Naiinis si wife kay husband kasi si husband hindi magbago according to the expectation of the wife. Ganon din si husband naiinis kay wife. Ganon din si mother-in-law kay daughter-in-law. Pare-pareho, nagkakainis-inisan dahil gusto natin ang tao na sumwak dun sa ating gustong mold. But that cannot happen. For most of common experience, people won't change. So kung meron ka manugang na ganito, may biyanan kang ganon, may anak kang ganito, may asawa kang ganon, para hindi ka laging mainis, tanggapin mo na yun na siya. People will change, but only little and slowly. At maaaring kahit nagbabago na sila, naiinis ka pa rin dahil nababagalan ka o sobrang konti ng pagbabago. So hope for the best, but expect the worst in people. When you hope for the best, you're positive, you're supportive, you're cheerful. But when you also expect the worst, you're ready. Pag nabigo ka, nainis ka, may paglalagyan ka na. Alam niyo, mahalaga sa buhay, may paglagyan lang. Pag sinabi mong, well, 80% of people will probably like me, 10 will hate me, 10 will love me very intensely. So pag may nag-hate sa'yo, sabi mo, isa na yun sa 10%. May pinaglagyan ka na, tatahimik ang loob mo. Dapat may paglagyan. At dapat mong paglagyan na ang mga tao will disappoint you. Sinasadya man nila o hindi. Na ang mga tao will be selfish. We are wired to be selfish so that we will preserve our lives. So pag ang tao nagiging selfish, well, naturally, nature wired people to be selfish so that they will survive. They will take care of their life. At pagka nagkagip yan, they will take care of their life more than your life. Sinadya ng kalikasan na ipoprotect mo ang sarili mo para ma-preserve mo ang sarili mo at yung species where you belong. Pagka may pinaglagyan tayo nun, nababawasan ang inis.